Pag-usapan pa natin ang kakaibang katihan na ito sa Taytay, Rizal. Kasama si Mobile Journal Mary Mon Reyes na may dalang kalamansi cake. Kwentong masarap siya. Kwentong kutsero Pero ng pala. masarap siya. Okay, nakita namin, Mary Mon, yung pagbaba mo, no? 96 steps 96 siya. steps, okay. Kamusta naman yung paakyat? Actually, nung tinanong ko pa sa kanila, Parang plus medyo pumayat 20, ka nga dahil- nagkaroon agad ng effect. Oh. Plus 20 steps pa nga raw yung sa paglibot pa doon sa pagbaba mismo. So parang total nasa 116, nasa 106 siya, yung steps in total talaga. Pababa, walang problema. Oo. Paakyat, hingal talaga. Oo. Pero for those na medyo fit pa, mga mag-workout, kaya nila yun, Pag basic. akyat mo, yung kinain mo sa baba, Natunaw agad. natunaw na, ubos ka agad. Ubos agad, Pops J. Okay, mga nakausap mong kumakain doon sa Underground Cafe na yan, no? Kamusta ang kanilang reaksyon mula sa iba't ibang lugar? Yes, Oo. iba-iba. Yung isang nakausap natin, galing pa silang Santa Ana. Okay. Yung iba taga QC, yung iba taga doon na mismo sa Rizal. Kainta yung ibang mga nakakwentuhan natin. So yung iba sa kanila, kinailangan pa nilang mag-book ng appointment, or yung iba pwede rin naman mag-walk-in, pero tsabahan din. Kasi umaga pa lang yun, pero puno na agad yung pinaka-cafe. So kailangan nilang malaman ahead of time kung pwede pumunta. Medyo familiar ako doon sa pagpunta dyan sa Taytay, ano? Medyo may konting traffic, ano? Medyo, lalo na papunta sa dyan. main road. Oo. So, anong best time na para maiwasan mo yung matinding traffic dyan pag pupunta ka? Well, pwede kapag tapos na ng rush hour sa pagpasok sa umaga. Oo. So ako nung nakapunta ako around 8 a.m., maluwag ang daan. Maluwag. Hanggang makapasok ako by 8:30, nandun na rin ako. And pagkatanghali, medyo peak hour na siya, so siksikan na ulit yung daloy ng Siksikan. trapiko. Oo, Yes. masikip, oo. Totoo, Pops J. And kailangan aralin ahead of time kung magko-commute, ano ba yung mga sasakyan. Kasi sa loob din siya ng subdivision, Oo. so kung nagko-commute ka, kailangan mo mag-tricycle. Merong contact numbers naman ng tricycle din mula na pupunta raw pabalik sa loob para sunduin ka, Ayun. pabalik sa main road. Pero ang reward naman, napakagandang ambience, Magandang no? view, Pops J. Kaso Sobrang hindi nakakain ng ambience. Okay. Yung presyo. Presyo, syempre sinasabi nila lagi, hindi mo na babayaran ng ambience. Yes. Pero nakita ko mukhang may kamahalan ang presyo ng Yes. pagkain. Iba yung price range ng menu nila. Kasi Okay. for example, sa pastries, nag-range siya ng 140, Oo. 170, yung mga cakes nila doon. Well, oo. Sa mga meals, sa rice meals nila, 250, 70, Ang drinks, 300. Nasa ganun din yung price range niya. Okay. Pero lahat kasi handcrafted, lahat yun hands-on daw yung crew nila, yung chef nila. So, charge to experience siya. Parang isipin mo, you're not just paying for the food, for the meal. You're paying for the experience. You're paying for the connection with Mother Nature na madalang na nating makuha sa panahon Correct, ngayon. correct. And yung proximity nito sa Metro Manila is Yes, not that far, no? Yes, Hindi Paps siya J. malayo. Okay. Yung Underground Cafe, na-imagine ko yung construction nito medyo tricky, no? Yes, Pops J. O gaano katagal na itayo itong Underground Cafe? Span of 10 months yung nabanggit sa atin kasi Oo. bangin yun. Oo. So, actually, malaking advantage din kasi na nag-take ng mechanical engineering sila, sir. Ayun, oo. Yung may-ari. Oo. So, naging advantage yun yung pagdating sa pag-aaral nung groundbreaking nila. Ayaw kasi nila ng marami daw na masisirang lupa. Kaya ginawa nilang underground. Kasi kapag tinungtong lang nila sa ibabaw, technically, parang hindi mo na-defeat yung purpose Correct. ng pagiging naturally inclined yung cafe. Minaximize nung cafe yung, Yung terrain. pinakabangin yung landscape. Yes. O, Pops yung J. landscape, yung Yes. mismong lupa kung saan itinayo ito, no? Correct, Pops. Okay, minakita rin kami na ilog eh. Yes. Napakagandang magbuni-muni doon, no? Correct. Paano kung maulan? Hindi ba tumataas ang tubig? Tinanong din natin yan. Oo. Inaral daw nila lahat, lalong-lalo na kung calamity-proof ba yung magiging design, ng engineering ng lugar nila. So far, okay daw. Sturdy siya. Pagdating sa pagbabaha, hindi naman daw maabot sa ganung point. Kasi flowing din yung tubig nga doon sa river na yun, yung nasa likod nila. So, they are hoping na ma-retain nila yung stability ng pinaka-infrastructure. Correct. And kung magkakaroon man sila ng opportunity to parang magkaroon pa ng development, they're still making sure na hindi masyadong makakalbo si Mother Earth for the purpose of the cafe. At meron daw silang advocacy na Yes. isinusulong. Ano yung advocacy nila? Ito yung para tungkol sa pagko-conserve at paglilinis ng mga ilog, pagtatanim pa ng mga puno, Yeah. and nakikipag-collaborate din sila sa mga NGOs, even mga eskwelahan, para ma-encourage mga bata sa tree planting activities. And meron silang artisan bazaar by the next weekend, and proceeds of that will go nga dun sa advocacy nila.
Paano naman yung access ng mga PWD? May ganun ba silang provision? Ang nakita natin doon, aside from the stairs, siguro pa sa mga adventure routes, meron din doon parang ramp. Ramp. For the Pababa wheelchair. na. Yes, for the wheelchair na. Naku, napakahirap sigurong akitin nun. Yun lang. Pero nakita ko naman yung pinaka-slope niya. Hindi naman siya yung sobrang parang matarik siyang pababa. Gradual din. Ganun. Gradual naman yung curve niya pababa. So, kailangan lang talaga. Pero syempre, agapay pa rin sa kung may naka-wheelchair, Okay. kung may ibang PWD. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.